Yan. So, good evening to our attendees tonight, ladies and gentlemen. So, this session is about building your wealth, no? Okay? While protecting what matters, right? So, fail-proof your future. Ayan, humina yata yung boses ko. So, this session is about building your wealth while protecting what matters. So, this is a financial literacy session. We usually conduct this for people who are interested in securing yung kanilang hard-earned money or magkaroon sila ng protection when it comes to health and their income. So it's about fail-proofing your future. This is a guide to achieving your financial goals, no? Ayan. So, again, I'm Miss Laila Austria. No, I'm a branch of the AXA Philippines. No, I'm a portfolio manager here in AXA. I'm a financial planner. So, I'm specializing in health, investment, and general insurance. So, I was a former bank manager prior to being with AXA. No, I'm a college professor also, teaching finance. So, finance talaga po ang aking specialization. No? So, this is about what's your game plan. Ano nga ba yung game plan mo? When you say game plan, we're referring to game plan when it comes to life. 'Di ba? Sa buhay. 'Di ba? So, life is like a race. No, para siyang karera, 'di ba? So wherever you are in life's journey, you only need the winning race gear. Syempre lahat tayo, no, kumikilos at lahat tayo gusto nating ipanalo yung buhay, right? So this session is about building a solid financial plan, no? And let's start it with the life stages, no? So ito yung circle of life, no? Some people are thinking, nako, hindi ko pa kailangan ng insurance, bata pa ako. Ay, Laila, late na, may edad na ako. So I'm showing you now, no, yung circle of life. Ang buhay ng tao nahahati sa 4 na stage. 0 to 20, ito yung panahon na nag-aaral pa tayo, no? We usually depend, no, yung income natin from our parents, no? Next is 20 to 40. Usually, ito yung panahon na tapos na tayo mag-aral and we're earning our income. So, dito natin natututunan na kitain yung ating, no, ang sarili nating income, no? And dito nagsisimula yung first, 'di ba? First job, first car, first house, you get married, 'di ba? You will have your kids, no? You can have your business. So lahat ng first nangyayari sa 20 to 40, that's the second stage of your life, no? Now, from 40 to 60, dito nagbabago na yung priorities natin. Kasi usually, no, pag 40 to 60, yung mga anak natin, they will be pwedeng patapos na sila dun sa first stage ng buhay nila. Pwedeng pag-graduate na sila, no? And they will be starting, no, to earn their own income na. So parang sa 40 to 60, teka, lumuluwag na yung finances mo dyan kasi patapos na ng college yung mga bata, no? And then kahit papano, no, malamang nag-upgrade ka na ng buhay mo dyan. Diba? It's about upgrading your life. So you can have your second house, no, for investment. Second car, kasi luma na yung dati. You can have your another business, di ba? Or expansion. Or pwedeng magre-retire ka na after that, no? Para makapag-focus ka na sa family. 40 to 60 is about upgrading your lifestyle. This is also, excuse me, this is also crucial. Why? Kasi this is the time that you get to you tend, no, to prepare for the last stage of your life, and that is retirement. That is 60 to 80, no? Usually at the age of 60 sa Philippines, talagang that's the retirement age, no? So limited na yung employment opportunities for people. So anong nangyayari, no? Yung mga employed ng 30 years, no, or more, no, yung kanilang retirement fund, yun yung ginagamit nila during their retirement years. Now, the question is, ayan, open lang natin, no, para maka-join yung iba. The question is, sapat ba ang retirement pay mo, no, for you to live comfortably during your retirement years? Isipin nyo, sapat nga ba? No? Sige. Alright? So,
You will retire at the age of, ilan taong ka magre-retire? 60, right? And then, ang life expectancy ng isang tao ay umaabot po ng 80 years old. No? Sa ngayon. So, for 20 years, yung retirement fund mo, no, na nakuha mo sa company, tingin mo ba sapat yon para tumagal ng 20 years for you to be able to live comfortably, no, during those years? Sige nga. So now, some people believe na ang haba-haba talaga ng buhay ng isang tao. No? Pero ang totoo, no, half of your life, you don't earn. And half of your life, you need to achieve your dreams, your family's dreams, no? And sustain your life through old age. 'Di ba? So, isipin yung maigi. So, dito sa Circle of Life, meron tayong tinatawag na universal fears. Ito yung mga takot natin. Some of you are in denial. Some of you may not realize it yet. Pero, alam nyo, napipil nyo to. No? Sige nga, paki-comment sa chat box kung alin dito, kung yung 1, 2, 3, 4, 5, ang mga naiisip nyo na. No? Number 1 is, what if you live too long? Paano kung mabuhay ka ng matagal? Oh, for some people, syempre masaya yan kasi I live too long, I can enjoy life, mas makikita ko yung mga anak ko, 'di ba? No, na lumaki at magkaroon ng pamilya, 'di ba? Some people, number 2, how can you secure your child's education? No? So yung una, Ma'am Laila, pwedeng good news siya, pwede ring fear. Bakit? Kasi pag nabuhay ka ng matagal, tapos, yung mga kabatch mo, mga wala na sila, andun yung takot mo eh, 'di ba? Na, teka, o kaya yung mga anak mo, may kanya-kanya ng pamilya, tapos ikaw na lang mag-isa doon sa bahay, andun yung takot mo. Paano pag magkasakit ako? Paano pag may mangyari sa akin? Definitely, may mga maintenance ka na dyan. So, aasa ka pa ba? Doon sa ng mga pangangailangan mo sa mga anak mo na may mga sarili ng pamilya. Second is, how can you secure your child's education? O, sabihin natin, umabot ka ng 20 to 40, no? You get married, may mga anak ka. Paano mo masisigurado na kaya mong isustain yung pag-aaral ng mga anak mo? 'Di ba? Ay, Ma'am Laila, may work ako eh, kayang-kaya ko 'yan. Well and good, 'di ba? So, that's great. Oo. Ngayon, what if I lose all of my assets? Yan ang third fear. Oo, may assets ka, may trabaho ka. Eh, paano kung mawala yung assets mo? 'Di ba? Ano yung mga assets mo? Pwedeng physical, no? Pwedeng mga bahay, sasakyan, no? Yung mga business mo, pwedeng ganun, no? It can be affected by calamity or crisis, or pwedeng yung pinaka-importanteng asset mo sa buhay, yung sarili mo. Paano kung mawala yung asset mo, yung kalakasan mo, your health? Susunod dyan, what if you don't reach age 60? Paano ka na hindi ka na umabot ng retirement? Anong pwedeng mangyari? That means you die. Anong pwedeng mangyari? Paano yung pamilya mo? Paano yung pinapaaral mo? Paano yung pangarap ng anak mo na magdodoktor pa siya? Paano yung pangarap ng anak mo na magpipiloto? Tingin mo ba kaya ng misis mo na mapatapos yung anak mo? Kaya naman siguro kasi may ipon kami, may bahay kami. Possible. Hanggang kailan? With the rising cost or with the rising rate of inflation, tingin nyo ba hanggang kailan tatagal ang savings nyo? Diba? Number 5 is, what if you get sick and disabled? Pabata ng pabata po ngayon nagkakaroon ng critical illness. That's the sad reality. In fact, this is very timely. Kaka-process ko lang po ng death claim. Hindi po ito 18 years old, hindi ito 20s, hindi ito 30s. Ito po ay minor pa. I'm telling you. No? So, hindi po, etong universal fears na to, lahat tayo pagdadaanan to. 'Di ba? So, now, wherever you are in life's journey, sabi ko nga, you only need the winning race gear. So, despite those fears na nabanggit, paano mo maipapanalo ang buhay? Number 1 is the right attitude. Dapat meron kang tamang attitude. Paano ba yan, Ma'am Laila? No?
So, you should have the commitment and discipline coming from a clear why. Ano nga ba yung why ng isang tao? Tingnan nga natin. No? So, second is, you should have a winning game plan. So, hindi lang mindset pala. Pangalawa, dapat may strategy ka. Pangatlo, dapat may trusted coach ka who will guide you, no? Who will partner with you para maipanalo mo yung race ng buhay. Now, anong nakikita nyo sa screen? So, this is the Gilas Pilipinas, no? Although medyo matagal na to, pero I'm showing you this, no, for a realization. Ito yung panahon, no, na si Coach Tim Cone na ang naging coach ng Team Gilas. At ito yung panahon na naipanalo po ng Pilipinas, no, ang laban. This is a basketball. I believe FIBA to, no? So nanalo po tayo after ilang losses. Diba? Ilang beses tayong natalo nung si Coach Tim Cone na as the head coach po ang nag-take over, nanalo po ang Pilipinas. So, why am I showing this to you? Diyan po pumapasok yung ating 3 winning race gear. Number 1, no, the right attitude. You should have the commitment and discipline coming from a clear why. No? Pag ikaw may pangarap sa buhay, meron kang mga financial goals, dapat malinaw sa'yo, ano ba yung plans mo? No? What is your why? And most of us, ito po yung why natin. Bakit ka nga ba bumabangon, no, araw-araw? 'Di ba? Una yung mga anak mo, yung family mo, 'di ba? Syempre, ako yung baby ko maliit pa, kailangan kong mag-ipon para whatever happens, andyan ako, kaya ko silang ma-provide ng pangangailangan nila. Yung mother ko kasi may edad na, so I should be there for her kasi ako yung breadwinner. 'Di ba? Your dreams. Gusto ko magkaroon kami ng bahay. Gusto ko magkaroon kami ng ipon para sa mga bata, para sa pamilya ko, para sa magulang ko, sasakyan, dream business, or retirement. 'Di ba? Ang dami nating whys. Napakadami, no? Many dreams. But you can start or you're confused where and how to start. Maraming tao ang madaming pangarap, pero they don't know kasi walang guide eh. 'Di ba? Walang disiplina, walang strategy. So make sure your plans are aligned towards achieving your goals, no? Number 2, no? You should have a winning game plan. Ano ba yung game plan mo? Ano yung strategy mo? So, dito sa strategy na to, ito po ipapakita ko. This is the hierarchy of financial needs. Ito yung parang pyramid. Kung mapapansin nyo, ang nasa ibabaw niyan, these are the expected needs. Madalas yan yung priority ng mga tao. Mag-ipon, mag-invest, no? Mag-ipon ng para sa education nila, ng anak nila, savings, investment, future funds, retirement, yung mga yan, no? Bahay, lupa, no? Sasakyan, no? So, okay naman yon. Pero, alam nyo ba, yung dalawa na yun, or yung mga nabanggit ko kanina, no? Yun yung sumasagot or nagiging solution natin for the first 2 fears. What if you live long? Ma'am Laila, may ipon naman ako. 'Di ba? How can you secure your child's education? Ma'am Laila, may ipon ako para sa pag-aaral ng anak ko. 'Di ba? So, yung fears na yon nasasagot nitong mga solution na to, no? Pero, meron pang natitirang 3. Yung 3 na yon, what if I lose all of my assets? What will happen? What if you don't reach age 60? And what if you get sick and become disabled? Tingnan po natin. Critical illness can happen to anyone, anytime. No? 325 Filipinos suffer from fatal heart attack every day. No? Malamang, napakadami po niyan. Malamang may mga kakilala kayo if you're working in the hospital, no? Malamang everyday may mga nakikita kayo dyan ng mga patients, no? 187 Filipinos die of stroke every day. And 147, no, ay nadadiagnose ng cancer every day. No? Every hour, 12 Filipinos po ang nadadiagnose. Number 2, while science and medicine have found new ways to treat these illnesses, they can cost a fortune. No? Kahit sabihin natin na nagagamot na tong mga illnesses na to, mahal na po ang pagpapagamot ng mga to. Sabi ko nga doon sa mga clients, ma'am, the good news is lahat po ng mga critical illness na yan, nagagamot na.
Pero ang bad news po doon, mahal po ang pagpapagamot. 'Di ba? So for coronary artery bypass surgery, nasa 500 to 875. 'Di ba? 1,000. For heart valve replacement, nasa 700 to 1 million. For chemotherapy, 70,000 per session. Depende pa sa hospital yan. Now, can your HMO cover this cost? Sapat ba ang health card natin? 'Di ba? Karamihan ng Pilipino walang health card. Di lalo na, no? Number 4 also, think about after you retire. No? Paano pag mag-retire ka na? Hindi ka na i-cover ng HMO. O kung i-cover ka na anong pang-renew mo? Pambayad mo sa health card. 'Di ba? So the most expensive bed in the world is not found in expensive hotels. It's found in hospitals. Totoo yan. ICU. 'Di ba? Naalala niyo nung pandemic, dito sa may UMC, I remember one friend, sabi niya yung mother daw niya nadulas sa CR. Dinala daw po sa hospital, no? And then, akala nila, kasi dati 30,000 po ang ICU confinement, no? Per day ha. Pero nung pandemic po, tumaas po ng 50,000 per day. Kaya po, ang ginawa nila, inuwi na lang po nila ang nanay nila sa bahay. Kasi hindi po nila kaya. And you know what? After 1 week, their mother passed away. That's the sad reality. Kung wala kang medical fund or wala kang enough funds, no, talagang madadali ang buhay mo. 'Di ba? Lalo po pag pandemic, talagang ano, no? So I would like to show you, no, this are some of our clients. No, Ma'am Jem Sanico. So she is a cancer survivor, a lawyer also. So she got AXA Global Health Access, no? When she was diagnosed with cancer, no, umabot po ng 33.8 million ang kanyang claims. That's why, no, siya po ngayon ay cancer-free na. Ganyan po pala kamahal, no, para gumaling. No? And she was diagnosed with a rare type of cancer. And she availed the best-in-class treatment in Singapore. No, wala pa pong available sa Pilipinas ng treatment na yon. Pero dahil meron siyang global health access from AXA with 100 million coverage, no, she was able to avail that kind of treatment. Another, ito naman po sa kabila, this is Nicole Yala, no, siya po ay DJ, kung kilala nyo, no. Na-diagnose po yung anak niya ng I believe 2021, no, ng viral encephalitis, no, and the bills around 2.3 million sa Asian Hospital. And yeah, everything is covered. Even the post-hospitalization therapy. No? Hindi po natin endorser tong mga to, clients po natin. At kung nabalitaan nyo din po yung recently, no, nagpa-interview siya kay DJ Chacha, na-diagnose din po si Nicole Yala ng thyroid cancer, no? Lahat po ay kinover din ng AXA, Global Health Access. So, ito po ang meron tayong mga health insurance dito, no? Now, so, sabi dito, health insurance is essential for wealth preservation. 'Di ba? Health insurance is essential for financial security. And health insurance is essential for financial survival. No? So marami pong nag-iisasabi na, ay, wag muna insurance kasi gastos lang yan. O, mamili kayo. Okay? No? Pag nagkasakit kayo, malamang gagastos kayo sa ospital. Obligado po yun. Kahit sabihin natin na public man yan. No? Meron pa rin kayong gagastusin dyan. No? Paano kung may mga therapy kailangan? And definitely, pipila kayo. Aminin natin, diba? Kailangan mo maghintay. You have to wait, no? You have to fall in line and wait, no, for your turn. Kasi may pila dyan. But if you have a medical fund, at urgent or emergency yung claims mo, no, pwede ka mag-demand na i-prioritize kasi may pambayad ka. Pwede kang pumunta sa pinakamagandang hospital para magamot ka ng tama, no, at maaga. Right? It's better to be early ng 5 minutes, no, than 5 seconds late. Tandaan nyo po yan. Alright? Now, so kung mapapansin nyo na buo na,
No? So, yung hierarchy of financial needs, kung nasa taas po si savings and investment, nasa baba naman po, no, yung pinaka-foundation or pinaka-halige, no, ng isang financial pyramid, no, ang income protection or life insurance, health protection, and lifestyle protection. 'Di ba? So, maliban dyan, syempre, mahalaga din na meron ka dapat iniipon for emergency fund. At least 6 months of your monthly income. Hindi siya agad-agad, at least iniipon mo paunti-unti. No? Now, so, alam na natin ano nga ba yung mga goals natin. No? But in life kasi, may mga tinatawag na life roadblocks. Example, for lifestyle protection, 'di ba? Syempre nagpundar tayo ng bahay, sasakyan, no? Ano ba yung mga pwedeng makaapekto, no? Or maging sagabal sa pag-asenso natin or pagtuloy-tuloy ng asenso natin. 'Di ba? So nandiyan yung catastrophic events gaya ng theft, na nakawan ka, fire, nasunugan or earthquake. 'Di ba? Or kasama ang flood, 'di ba? Next is tuloy-tuloy na yung plano mo sa buhay, nag-iipon ka na, no? And then suddenly, nagkaroon ng critical illness. What will happen? 'Di ba? Maaapektuhan po yung iyong mga plans sa buhay. Right? So, pwede po, no, na dapat yung ipon mo, sabihin natin, naka 5 million na yung savings mo sa bank, no? And then suddenly, na-diagnose ng cancer, wala kang health insurance. So, obligado yung investment mo na dapat, or yung ipon mo na 5 million, na dapat pang sisimula mo ng coffee shop business na dream mo, no, ay magagamit mo po sa pagpapagamot mo. Right? No? So, in case of critical illness, no, dapat may health protection coverage ka. No? Huwag mo nang hintayin na magkaroon ka. Ngayon pa lang that you are healthy, dapat meron ka ng protection. Kasi when we say protection, it's about preparation, right? And then, disability due to accident or illness. Right? So, paano pag na-disable ka? Biglaan. Definitely, hindi ka na makakapagtrabaho. So, paano na yung pamilya na umaasa sa'yo? No, doon sa kita mo. What will happen to them? That's why you need income protection. Another thing is, what if you pass away? Wala naman. Sino dito sa mga attendees natin ang nakakaalam kung kailan sila magkakasakit? Sige nga po, meron po akong pa-Gcash para doon sa mga nakakaalam. Sino pong nakakaalam? No? Oh, another question. Sino po dito ang nakakaalam kung kailan may mangyayaring aksidente? Sino din po ang nakakaalam kung kailan sila mamamatay? These events, no, are unexpected. Walang nakakaalam kung kailan mangyayari to, no? So it's not a matter of if, kasi talagang mangyayari siya. It's a matter of when. No, ang pag-uusapan natin kailan ito mangyayari kasi alam natin posibleng mangyari ito. 'Di ba? Anytime, anywhere. Right? Now, for income protection, ano nga ba yung income protection? It aims to help your loved ones continue living comfortably even when you are no longer around. So ito po ay nagpoprotekta sa kabuhayan ng pamilya mo kahit na wala ka na. No? So pinapagaan nito yung financial burden na pwedeng, no, mag-cover po sa final expenses, hospital bills, debt payments, and other obligations. Right? Na pwede mong maiwan, no? Ayan. For health protection naman, no, it eases the burden of the expensive cost of treating illnesses, right? And provides for yourself and your loved ones when you're no longer able to work because of illness. Marami na pong natulungan. It's better to have it and not need it than to need it and not have it. Mas maganda na meron ka na habang di mo pa kailangan kaysa naman kailangan mo na pero wala ka pala nun. 'Di ba? So marami po tayong mga application na nadidecline pa din. Alam niyo po ba na ang insurance ay hindi binibili? Ito po'y ina-apply. Alam niyo po ba na first 2 weeks of January, no? Hindi lang po isa, dalawa ang na-decline. Marami po ang willing magbayad talaga. Pero po, hindi na po sila qualified. I have this client, July pa siya.
talagang nakikiusap siya, napakadaming requirement ng medical na nire-require sa kanya. No? And then, hanggang sa minsan, di na umaabot. So, kumbaga yung application niya ay nabibinben. I-re-apply uli niya. Hanggang nire-apply uli niya ng January. Ma'am Laila, hanggat hindi ako nade-decline, itatry ko ng itatry. Yun ang sinasabi niya sa akin. Sabi ko, sige, tsatsagain kita hanggat di ka nade-decline. Ilalaban natin. Unfortunately, no, sa sobrang pagka-delay, meron na pong diagnosis ulit ng tumor nung December sa kanya. Kaya po siya ay na-decline recently. 'Di ba? Ito po ay healthy, kumbaga, malakas pa to ha. Ito po ay nagtatrabaho bilang virtual assistant, no? Pero engineer siya. Oh. Kumikita naman siya around 100,000 a month, pero alam niya na magastos magkasakit talaga. Kasi it happened to her family. No? At malamang uubusin lahat ng meron siya. Kaya siya talaga gustong-gusto niya magka-insurance. Unfortunately, it's too late. 'Di ba? For income protection, sabi dito, ang final expenses for funeral costs, hospital bills, pwedeng umabot ng 500,000. And household expenses for 5 years, 3 million. Ang child's educational expenses, 500,000. Sabihin na natin na 4 million. Ang income protection need ng isang tao, magkano nga ba ang 4 million? No? I would like to show you a plan na kung saan, no, pwede po kayong mag-ipon, pwede kayong magkaroon ng coverage, no, without spending that much. No? Ano po yon? So, this is the AXA All Shield, the newest income protection plan, all-in-one family protection plan from AXA. No? So, All Shield, though you can give your family all-around financial protection in case the unexpected happens to you. No? So, we believe that you create the memories, we will handle the worries. O, diba? So, anong meron dito sa All Shield? Kaya nga all siya, diba? All in one. So, you get life insurance, protection, accidental death coverage, accidental disability insurance coverage, critical illness coverage. You also have, in case of you live long, part of your payment goes to investment. No? At ang maganda dito, habang tumatagal ang buhay mo, lumalaki yung insurance coverage mo dahil meron tayong tinatawag na protection bonus. So, you get rewarded, no? If you live long. Diba? The longer you live, you get rewarded. Nagkakaroon ka ng investment para sa retirement mo, no, and other future funds, no? At the same time, tumataas pa yung income protection coverage mo. So, example, no? This is for, I believe, 25 years old ito. So, 1 million life coverage, no? 1 million life insurance. Ang coverage mo dyan for accidental death ay 2 million, doble po. And then, for disability coverage, 1 million din. So, total of magkano na yan? Nasa 4 million na, no? And 500,000 critical illness coverage. Ang kino-cover natin dito, hindi lang major, even the minor critical illnesses, no? So, kung sakali yung client ay ma-diagnose ng major critical illness, 500,000. Kung sakali na ma-diagnose naman ng minor critical illness, ito yung mga early stages, no? For example, cancer, stage 1 and 2, no? The client will receive 20%, which is 100,000 up to 4 claims. No? Ma'am Laila, pag naka-receive ba ng, kunwari nagkasakit ng critical, no? And then naka-receive ng 500,000, may life insurance pa ba? Yes. Habang nabubuhay ka, may life insurance ka pa din. Habang nabubuhay ka, may investment ka pa din. 'Di ba? At may accidental coverage ka pa din hanggang 70 years old. 'Di ba? Eh Ma'am Laila, paano kung nabuhay ako ng matagal, umabot ako ng 60? Anong pwede kong maabil? Di pa ako nagkakasakit and everything, no? Now, part of your payment, no, goes to investment. There's a 1 million projected fund value at year 20. Ito po ay example lang to ha, for 25 years old. So, the coverage, the investment, the projection, no, varies or nagbabago-bago, depende po
no, sa edad ng nag-a-avail. The younger you are, no, the better. No, mas affordable siya. Mga 20s, 30s, affordable pa yan. 40s, okay lang. 50s, pag mga 60s, syempre medyo may cost na po yan, no? Pero marami pa rin po tayong clients na talagang nag-a-apply. Why? Kasi kung i-compute nila, mas mura pa rin yung kanilang hulog compared dun sa benefit na pwedeng mapakinabangan ng pamilya nila. Dito naman sa kabila, this is an example naman for pwede natin i-avail sa ating mga kids, no? Ayan, as low as 2,100 per month, no? So, 650,000 life coverage, no? May accidental coverage na 1.3 million, 650,000 disability, no? 300,000 na critical illness coverage, and 500,000 na projected fund value at year 20, no? So, depende po yan. Pwede ba, Ma'am Laila, na mas mataas? Yes, better. No, pag mga siguro 30s, 40s ka, baka mga nasa 3,000 na yan. O to 5. Depende po sa coverage na gusto mo. Kung gusto mo ng 4 million coverage, expect mo na tataas ng konti yan. Pwede umabot ng 8,000 to 10,000 per month, no? Pero, no, syempre, mas mataas din yung investment, no? Mapupunta sa investment mo. 'Di ba? So, if you're planning for to have around 5 million, tataasan mo din yung ipon mo. Oo. Yung ihuhulog mo para tumaas din yung mapunta sa investment mo. But this plan is all around or all-in-one family protection. Kung napapansin nyo, no, ito po ay walang tapon. Magkasakit ka ng critical illness, you get paid. 'Di ba? Nagkaka-claim ka, no? In case of accidental disability, you get paid. In case of accidental death, your family, no, definitely, no, in case of accidental death, definitely mapoprotektahan mo, no? Mabibigyan mo sila ng benepisyo. In case of natural death, may benefit din. Now, in case that you live long, bukod sa tumataas na yung life insurance mo, on the 10th and 20th year, I believe meron kang 5 times of your nung hulog mo, nung annual na hulog mo, idadagdag dun sa insurance mo. And, no, maliban doon, meron kang investment na nag-grow over time. No? So, this is the all-shield plan. So, ito po, pwede pong family of 3 kayong kumuha. Nasa around 8,000 to 10,000 per month po, buong pamilya na yon. O, diba? Lahat po kayo protected na, no? So, meron din po tayong, ayan, pwede ring annual, mahulugan yan, no? O, pwede rin yan, 3,000 per month. Pwede rin pong 5,000 or 10,000 per month. Depende sa budget, no? Or sa gusto nyong coverage, no? So, can you please comment on the chat box para may idea tayo for us to have a meaningful conversation, no? Yung mga attendees natin. Kung kayo ang bibigyan ng chance to have this kind of protection, magkano po yung life insurance coverage na gusto nyo? Sige nga, can you please comment on the chat box? I-comment nyo nga, 1 million ba? 2 million? 500,000? Sige nga, may I request yung ating mga attendees para naman po ako po itong session na to po ay libre lang, no? Wala naman po itong bayad. Even me, I'm not paid for this, no? So, yun lang hinihiling ko for you to participate in this session, no? So, Ma'am Joanne, kung ikaw ang tatanungin, magkano po ba ang coverage? Nakagusto mo, 1 million ba? 2 million? 1.5? Can you please comment on the chat box? No, Sir Mac? Ma'am Marifi? No? Can you please comment po? Para naman na yung aking pagkapaos ay maibsan. Sabi ni Ma'am Joanne, 1 million daw. Ayan. Sino naman po yung kasama natin ditong isa? Ayan. Ayan. Si Ma'am Marifi. Sabi ni Sir Mac, 1M. O, diba? Oo. Maganda yan. At least, diba, may nasisimulan na tayo na coverage. No, ako before when I started, bata pa kasi ako na, I was 22. Parang 300,000 nga lang noon eh. Mas mahal pa nga. Kaya sabi ko nga, ba't ngayon parang mas affordable ang insurance? No? Kasi yung ganitong hulog, dati, nasa around 500,000 lang coverage doon. Pero ngayon, di ba? Imagine mo with that amount, no? Nasa 100 per day lang. Pero millions na ang coverage mo. Di ba? What about you, Ma'am Marifi, Lozada? Magkano yung coverage na gusto mo kung mabibigyan ka ng chance, no, na magkaroon ng coverage? Ayan.
Oh, don't worry, ano lang naman to. Para lang maganda yung usapan natin. So, I would like to show you one of our, medyo blurred na siya kasi ano na to, 2023. This is one of our clients, no? Actually, taga-Imus Cavite to. Ito pong client na to ay market meat vendor. So, madaling salita, nagbebenta po siya ng karne sa palengke. So, naging kliyente po namin siya 2021, I believe September. Ayan, nandyan po, 9/29/2021, no? Kumuha po siya ng ganitong plan, no? Yung itong pinapresent ko sa inyo. Ang monthly po niya, ang goal niya kasi retirement lang. So sabi niya, wag na yung health kasi healthy pa ako. Bata pa ako sabi niya. Gusto ko lang life insurance at saka retirement. So, sa madaling salita, no, kumuha siya, ang monthly niya is 5,000 per month, no? Pero yung kalahati nun, direct sa investment, kalahati sa life insurance. So, bali 2,525, no? Ang life insurance niya, 750,000. Nandyan ba? Tignan natin. Ayan, nandito yan. 750, medyo blurred siya, no? So, after 1 year, no, yung isang policy niya sa amin na health, nag-lapse. So, we're trying to contact the client. Ngayon, nung kinokontak namin, walang sumasagot. After 2 months, so naglaps na yung plan niya na health, ito po hindi naglalaps. Hindi na niya to nahulugan. I believe parang September na rin po nung hindi niya nahulugan. Tapos, mabuti na lang po, itong plan na to, hindi basta naglalaps hanggat meron kang investment funds or meron kang account value, no? Ito pong nasa baba, ayan, yan yung account value niya, hindi po siya basta maglalaps. Kasi self-sustaining siya, no? Kahit sabihin natin na hindi siya nakapaghulog on time, hindi siya naglalaps basta-basta. Pero yung isang plan niya na health, no, dahil ang palugit nun ay 31 days lang, naglaps. So after 2 months, on the 3rd month, nagparamdam po siya. Sabi niya, dun sa advisor, nagkaroon daw siya ng breast cancer. So talagang nalungkot kami kasi sayang yung health plan niya Kung sana, nasabihan niya kami, di sana napagtulong-tulungan para hindi naglaps, diba? Pero, good thing, itong plan niya na to, kahit na nagkasakit siya, hindi siya nakahulog, active pa rin. And you know what? March 2023, 6 months after nung hindi siya makapaghulog, at 6 months after nung sinabi niya sa amin na na-diagnose siya ng cancer, the client passed away. Napakalungkot po. Alam niyo po ba na wala po kaming alam na namatay yung client? While I was browsing yung system natin sa AXA, doon ko nakita may nakalagay, disease. Kinilabutan po ako. So I called the claims department ng AXA. Sabi ko, anong nangyari sa client na to? And they told me, Ma'am Laila, nag-file po kasi yung kapatid niyan. Namatay na po yung client. And that moment, I froze. Sabi ko, oh my God, parang kausap lang namin to kamakailan lang. Ganun kabilis ang buhay. And I asked them, kamusta ang claim nila? Ma'am, may kulang pa pong document. So, I contacted yung kapatid and then I informed them about the kulang na requirement and I helped the client, no, na ma-expedite yung claim. Ilang araw lang po. I believe wala pang 1 week to. The death benefit has been approved and released. Alam nyo po ba, dahil po meron pang account value na 50,000 kahit hindi po nahulugan, no, ng 6 na buwan. 1 taon siyang nakahulog, bali 60,000 nahulog niya. And kahit 6 na buwan na hindi nahulugan yung insurance, meron pa rin 50,794 na account value yung kanyang policy. Ibig sabihin, active pa yung plan. And dahil doon, na-claim po ng pamilya, yung 750,000 plus, yung account value, less po yung mga hindi niya nahulugan. Ito po yung na-claim ng family, 796,000. Hinati po siya dun sa beneficiaries niya na 2 anak at 1 kapatid. Napakalaking tulong kasi maliliit pa mga anak niya. 8 years old at saka 10. 'Di ba? So, alam mo yon yung inipon niya, no, sa kanyang, para sa retirement niya, na nasa 60,000 po ang naging value po na naiwan sa pamilya, halos 800,000. And you know what? Sabi nung kapatid niya, alam niyo, malaking tulong to, ma'am. Alam mo ba, nung nagkasakit siya, ma'am, nabenta yung bahay nila, yung sasakyan nila, nailit ng bangko, nakuha na ng bangko, nabatak na po. Tapos, naisanla pa po yung lupa,
no, na kinatitirikan nung bahay ng magulang namin. So, talagang nahirapan talaga kami. Pero dahil po ito, kahit papano, may pagsisimulan yung mga bata. So, see, no, yun po yung story, no, ng isang, alam mo yun, ng isang tao na nagplano sa halagang 5,000 per month. 'Di ba? Meron siyang naiwanan sa pamilya, no? So, yun po yung plan. Sabi dito, income protection is not because someone must die. No? Hindi ka naman kumukuha ng income protection kasi dapat mamatay. No? Because, kaya ka nagpapa-insure, no, Sir Ma'am Joanne, no? Is because someone must go on living. Kasi may magpapatuloy ng buhay kahit wala ka na. 'Di ba? So, kung mapapansin nyo, dito sa strategy na to, na pinapakita ko, lahat to nasasagot yung what if you live too long? Magkakaroon ako ng investment for retirement. How can you secure your child's education? Pwedeng yung investment nito, pwedeng magamit ko sa pagpapaaral ng anak ko, dagdagan ko pa para lumaki. What if I lose all of my assets? Diba? O may protection ka. What if hindi ka umabot ng 60 and you die too soon? Sigurado ka na meron kang maiiwan sa pamilya. What if you get sick and become disabled? Sigurado kang may matatanggap ka from AXA na pwedeng magamit mo sa pagpapagaling mo. 'Di ba? So, all of this, no? This is a 5-in-1 plan. Kompleto na po ito. So, ito pong nasa picture, these are my family. My husband and my 2 kids, ngayon 3 na, no? So, I'm very proud to say that all of us, no, are AXA plan holders. 'Di ba? Ayan po, no? So, ano yung una? Yung winning race gear natin, number 1 is, no? Dapat meron kang game plan. 'Di ba? O. Tapos, anong susunod? Dapat meron kang strategy, no? Winning game plan, no? Anong last natin? Trusted coach. So, dapat meron kayong coach, no? AXA is the number 1 global insurance brand. Ayan. Right? So, gaya po ng Gilas Pilipinas, nung si Coach Tim Cone ang na-appoint po as the head coach of Gilas for Asian Games, na ipanalo po nila ang laban. So, mahalaga din pala na meron kang coach. Hindi pala pwedeng ikaw lang mag-isa. No? Dapat meron kang mga professionals, no, na pagkakatiwalaan. And in this case, AXA will be your partner. AXA is the number 1 global insurance brand. We are available in 62 countries across Europe, North America, and Asia Pacific. We are available, no? Or we have 100 million customers worldwide, no? And we have 6 billion euros assets under management, no? And we have a strong partnership with the strongest bank in the Philippines, Metrobank. 'Di ba? So, ayan po, kung kayo po ay nagbabangko, no, malamang po, kilala nyo po si Metrobank. And I'm very proud to say that since I was a former banker, talagang favorite ko po yung, lalo yung online banking ni Metrobank. Hindi po ako binabayaran ng Metrobank, ha. Kasi talagang very, convenient, no? At saka hindi ako nahihirapang mag-transfer. And so far, wala pa akong na-encounter na mga glitch, no? Sa Metrobank. So, yeah, mas gusto ko siyang gamitin sa ibang mga, marami akong mga online banking, pero Metrobank still ranked number 1, no? Ayan. So, since pinag-uusapan natin ng trusted coach, hindi lang usapin dito yung kumpanya. Sabi ko nga, pag may mga nagtatanong, Ma'am Laila, anong magandang insurance? Huwag nyo hanapin lang yung magandang insurance kasi lahat ng insurance maganda. Ang kailangan nyo, yung isang financial advisor na mag-guide sa inyo. Kasi, at saka mapagkakatiwalaan nyo talaga. Kasi, no, nasa magandang insurance ka nga, wala ka namang advisor na maayos, iwanan ka niya. No? Or hindi ka naman i-guide sa tama. 'Di ba? So, mas maganda na yung advisor mo, yung coach mo, financial coach mo, will be someone na alam mong, unang-una, may kredibilidad, mapagkakatiwalaan, no? At the same time, alam mo na marunong, alam niya yung ginagawa niya. No? So, in this case, no? Ako po, along with my team, together with my team, Doc Joy, Coach Shara, no? Marami po kami, no? We will be your financial coach. Ayan, no? So, I will leave it here, no? Nothing is more important than your life. Tandaan niyo po yan. Wala pong ibang importante, no? Mas importante, no, kaysa sa buhay niyo. And your ability to make a living for your family.
So it makes good sense to ensure your greatest asset, and that is you. Okay? Tama yun, di ba? Your most important asset is you, yourself. No? You don't buy life insurance because you are going to die. Tandaan nyo yan. Hindi po kayo kukuha ng insurance dahil mamamatay kayo. No. Because you or you get life insurance because those you love are going to live. Okay? So, that's it, no? I hope you enjoyed our session.